Narito po yung panayam po natin with Sir Johnny Alvaro, Labor Sector Representative ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 2. Magandang hapon din, Bombo Kervin, at sa lahat ng tagapakinig. Tama po, lumabas na po yung wage order natin at na-publish na. Magbibilang tayo ng 15 days nang sa ganon ay magti-take effect na yung wage order natin. So nakita natin na yung wage order ay nandiyan 20 pesos sa non-agriculture at saka 40 pesos sa agriculture. Opo, sir. Sir, with that, sir, ano po yung kanyo po? Stand ho ninyo? Parang kayo po ba'y parang in favor or sapat na po sa inyo ito pong nasabi pong increase na ito, sir? Sa totoo lang, Bombo Kervin, kung makikita natin yung wage order, baka hindi pa yata na-publish, pero meron kaming dissenting kami, nag-dissent kami na labor sector representative. Kasi nga, hindi kami sumasang-ayon doon sa amount na naaprubahan ng majority. Humantong kasi sa votation. Kapag nag-deadlock kasi or hindi kami nagkasundo sa amount, madidivide kami at magbobotohan kami. Kaya natalo kami dahil hindi po yan yung amount na inaakala namin na sapat para sa ating manggagawa. Supposedly, sir, kung kayo ang tatanungin, ano po sana yung increase na gusto po ninyo, sir? Base kasi sa mga consultations at public hearings, medyo may kataasan yung gusto ng mga manggagawa natin at nagre-range ng parang 70 to 100 o mahigit pa. Pero doon sa deliberations namin, bumaba kami sa mas mababa, nasa 50 pesos yung pinahanap namin. Pero syempre, hindi kami napagbigyan. At ang hangganan lang ay doon nga sa 20 pesos sa non-agriculture at 40 pesos naman sa agriculture. Pero nire-respeto namin yon dahil yun naman ay naging desisyon ng majority at kami ay pumirma din naman doon sa napagkasunduan. Dahil ganoon naman talaga yung reglamento na kung ano yung naging decision ng majority ay kailangan sumang-ayon kami. Opo, sir. And so far ho, sir, dun po sa hiling ho ninyo na 50 pesos sana, paano ho kayo nag-arrive ho roon? Yun ay ibinase namin sa criteria dahil meron naman tayong sinusundan na criteria at ganon din kung ano yung actual na pangangailangan ng mga manggagawa. So, tinignan namin, nagbase kami sa resulta ng mga konsultasyon at mataas yung porsyento na ang talagang hinihingi ng mga manggagawa ay nasa 100 pesos pa nga yung average . Pero binabaan pa namin for purposes of yung negotiation ba? Kasi nine-negotiate yan. Nagpa-bargain kami base sa mga existing na criteria. So isang criteria doon, yung economic indicators. So nagpapakita naman na medyo maganda naman yung pinapakita ng ekonomiya ng Region 2 sa regional gross domestic product at saka
yung stability ng mga negosyo, parang sa tingin namin ay okay naman. Mm. Yun yung mga criteria na pinagbabasihan namin at saka yung pangangailangan ng mga manggagawa para makop nila yung gastusin, yung mga mataas na presyo ng bilihin. Mm. So yun naman po yung pangkaraniwan na pinagbabasihan natin. Opo. Anyway, sir, no, pagdating ho dun po sa binabanggit ho ninyo, 20 pesos lang yung inaprubahan kalaunan. Ano raw ho ba yung pong clamor naman nung sa halimbawa business sector or maybe some sectors pa po, economic sectors na maybe yun din yung gusto ho nila? Sabi ko nga kanina, nire-respeto natin kung ano yung napagdesisyonan. Dahil yun naman ang pananaw ng mga employer, yung employer sector at saka yung gobyerno. Kasi nung nagdesisyon kami, nung nagbotohan, syempre yung employer sector kung ano yung halaga na pinopose nila, doon na yon. At yung gobyerno naman, yung DTI, particularly yung DTI at saka NEDA, sumang-ayon din sila doon. Kaya kung yun ang inaakala nila na karapat dapat para sa Region 2, hindi re-respeto naman namin yon. Kasi ang sinasabi nila ay yung kalagayan ng negosyo at saka hindi pa daw nakakabawi mula sa epekto ng nakaraan na pandemya. So, yun po ay yun po naman ang sinasabi ng ating mga employers at ganoon din ang pagsang-ayon ng mga representante ng ating gobyerno. Opo, so talagang from the very start 20 pesos yung ginusto nila, sir? Mga negosyante. Opo, 20 pesos sa non-agriculture at 40 pesos naman sa agriculture. Kaya nga ang rate natin ngayon ay pantay-pantay na. Naging 500 na lahat. Opo. Sir, paano ho pala itong yung pong sa usaping iyan, sir? Kasi may mga napapakinggan ho tayo, sir, na marami rin ho pala yung mga hindi pa po nakakapag-comply sa existing, yung bago ito po, sir? Yung 480, 460? Isa rin na issue yan na dapat nating bigyan ng pansin. Kasi useless nga na nag-approve tayo ng mga wage increases na ganito kung hindi naman maayos na naipapatupad. Kaya nga yung lumabas na reports noon na mababa or pinakamababa daw ang Region 2 pagdating sa implementation ng minimum wage, ay nagulat din kami. Kaya dapat wake up call ito sa atin na dapat matugunan yan yung problema. Although kinorek din yata ng DOLE na hindi naman daw ganon dahil may after na na-comply na yata or binigyan ng pagkakataon na ma-comply ng mga micro small enterprises ay na-comply na nila kaya tumaas na rin daw. Pero dapat tignan mabuti ay pasyalan siguro or bisitahin mabuti yung mga ibang establishment kung talaga bang sumusunod sila sa minimum wage Opo, sir. Sir, you understand motu proprio, sir, yung pong naging move ngayon ng RTWPB. So, with that, sir, na nag-submit ho kayo ng dissenting opinion, will we expect, sir, na mag-motion or repetition kayo the next time na meron pong review, especially after 1 year?
Mandatory naman na taon-taon ay nagkakandak tayo ng review. Nandun naman sa mandato natin. Kaya hindi natin alam kung ano na naman ang taon. Pero ganon din, kapag walang petition kasi, tama, motu proprio nga yung ginagawa namin sa board. At mandatory na rini-review namin kung meron ulit pangangailangan na kailangan magtaas. Kaya magsasagawa ulit ang board ng another round of consultation siguro. Then public hearing. So the same process po kagaya ngayon. Hindi pa natin alam kung ano yung magiging activity sa susunod na taon. Sa Radyo Bombo!